1650 tama? 1660. 1660. Kasama na po nito yung validation po na. So yun, what's up mga Kasurata Peps? For today's vlog, magre-renew na naman tayo ng sasakyan. So iba naman to. So ang process natin today mga Kasurata Peps, kukuha muna tayo ng CTPL insurance. So ang kaibahan lang dun sa vlog natin for the yung last time natin na blinag is kumuha tayo ng insurance sa mga in advance sa mga tawag nun? Yung bayad center. So mas mura kasi doon. So check natin kung magkano dito sa emission testing na meron ng accredited ng mag-check ng sasakyan na accredited ng LTO. So check natin kung magkano yung insurance nila doon, CTPL. So tara, let's go. So by the way, yung pupuntahan natin na emission testing is dito sa may Old Samson Road sa may Kainin. So let's go. Doon pa rin, doon naman tayo nagpa-emission nung nakaraan kasi mabilis lang talaga doon mga Kasurata, saka ang luwag. So let's go, kasama natin si Mami. Bali, choice nyo na yun guys kung saan kayo mas convenient kapag kukuha kayo ng CTPL insurance. So kung gusto nyo yung tulad nung ginawa natin na kumuha tayo dun sa mga bayad center, so mas makakalis din talaga kayo dun kasi mas mababa. So ngayon yung gagawin natin, dito na natin kunin lahat. So tara, let's go. 1650 tama? 1660. 1660. Kasama na po nito yung validation po na bagong requirements ni LTO. Apa. Ngayon ako bayad. Mamaya, tawagin lang po. Tapos i-code lang po. Ha? Customer lunch ka na. Baba na Sa tayo. loob po may aircon. Iwan nyo. So yun mga Kasurata Peeps, so iisa lang yung price kapag sasakyan yung four wheels yung i-rehistro natin. Si Gray, yung Wigo, tapos yung Innova, same lang siya ng price, yung package nila na may kasama ng insurance at saka yung emission test. 1650 yung total dito. So check na lang natin mamaya kung magkano yung babayaran dun sa rehistro. Bakit dito natin piniling magpa-emission test guys? So unang-una, mas convenient siya. Mas mabilis talaga siya guys. Lalong-lalo na kapag natsyempohan nyo na kukunti lang kayo. So mas mabilis talaga siya. O diba? So ito yung waiting area nila guys. So mayroon din sila dito tawag niyan yung helmet bendo. So check natin yung sa loob. Yung waiting area nila is naka-aircon. Yes! Free yung water, sir? Ayun, may kasamang free water. Magdala lang kayo ng lagayan. Walang lagayan. Diba? Tapos may TV pa. Ayan si sir, nag-assist sa atin. So yan, tinawag na yung number natin guys. So babayaran lang ni Mami yung payment sa emission testing at saka sa inspection. Yan, motor vehicle inspection, MVIC. So yun mga Kasurata Peeps, pagkapasok natin sa loob, tatanungin naman tayo kung ano ipapagawa natin. So tulad niyan, yung pinagawa natin, package tayo, emission test at saka yung may kasamang insurance. So step by step naman yan pagkapasok, dire-diretso lang. So paalala lang din, make sure bago kayo pumunta dito or bago kayo kumuha ng magpa-emission, make sure yung sasakyan natin is condition. Then unang-una, yung mga ilaw niya, parts niya ay lahat po ay gumagana. So para hindi tayo pabalik-balik kapag once na nandito na tayo, make sure na okay ang lahat, goods ang lahat para pasado po tayo. O di ba? So yun guys, tapos na. Na-check na nila ni sir. Pati na emission sir. Okay. Yung papel na lang sir, no? So mabilis lang siya sir. Hi guys. So andun na si Gray. Ayun si Gray, oh. So pumasok tayo kanina ng 2:15. So 2:48, 30 minutes. So sakto lang talaga guys, 30 to 40 minutes ang ang process talaga kasi may mga kasunod tayong mga ibang sasakyan. Medyo marami kanina, kaya yun. So yan guys, tapos na. So sakto lang talaga yung 30 minutes to 40. 30 to 40 minutes ang process. So depende rin talaga kapag meron tayong kasabay na marami. So yun, tips lang din sa mga hindi pa alam kapag magparehistro dito sa emission testing. Pwede ka nang magparehistro diretso, sila na online. So babayaran mo na lang. Option yun naman yun.
pwede ring kayo din mismo ang magparehistro, pupunta ng LTO. Tapos na tayo dun sa emission test saka sa insurance. So nag-offer sila dun ng doon na tayo magbayad ng ng registration dun sa mismo emission testing. Kaso lang may gagawin kasi kami ni Mami, papalink namin yung niya, yung account niya sa LTO portal, yung tawag nito, yung sa yung sa sasakyan ipapalink namin. So hindi daw sila nagli-link doon. So ang gagawin namin ay pupunta talaga kami mismo sa LTO para maipalink natin. So para by next year na pag-register, pwede na tayo through online. O diba? Yes! So, galing no, bilis lang. So maganda sana kasi yung offer kanina nila doon, hindi na tayo pupunta ng LTO main, LTO office kasi sila pwede silang accredited naman sila. Kaso lang kailangan natin ipalink yung yung account, yung sasakyan doon sa account ni Mami dun sa LTO portal. So need natin pumunta ng LTO office talaga para mapay-link natin. So let's go. Dito na tayo sa LTO main. LTO main tayo magpaparehistro. So, for magbabayad na lang tayo ng registration. So, kompleto na yung papel natin. Sisend na lang natin dun sa sa anong tawag niyan, yung nagche-check evaluator, di ba? So, ayan si Mami. Shoutout kay Mami. DIY lang tayo, guys. Wala ganun tao, guys, no? Di tulad dati, no? Go. Sa pagpasok natin sa loob, guys, make sure na dala-dala na natin yung mga requirements natin. So pupunta na tayo dun sa evaluator, papacheck natin yung mga requirements na dala natin. So ito yung next, guys, dito sa window A. After ng evaluation dun, evaluator, pag walang problema, window A na tayo. Magpaano sa portal? Palink ng account. So yun, guys, isang lang din, dagdag kaalaman din. So dun sa mga gustong magpa-register through online, need nyo pong magpa-link sa account nyo sa portal. So kung meron kayong sasakyan, motor, sasakyan, 4 wheels, so need nyong ipalink muna. Shoutout kay boss Pretty Boy. Need nyo munang ipalink yung account nyo sa portal para ma-register nyo through online yung sasakyan nyo. So kasi pagka may account na kayo, check nyo muna, open nyo, and then check nyo doon. Kapag hindi lumabas yung tawag nito, rehistro ay yung plaka ng sasakyan nyo, ibig sabihin hindi pa siya na-link doon sa portal mo. So kailangan yung ipalink. So ang kailangan, yung kailangan? Makinig photocopy ng ORCR. So photocopy ng ORCR. Tapos yung ID number mo doon sa portal, isusulat mo siya, and then punta ka sa window A, and then papa-check mo doon, validate mo, and then once na validate na, punta kayo doon sa window H. Doon nyo ipapasa yung requirements. So after nun, wait lang tayo ng mga ilang days, 3 to 5 days, Mami? O 1 week? 1 week ngayon kasi Holy Week. Holy Week ngayon So kasi ngayon Holy Week. So 1 week. After nun, check nyo lang din yung account nyo sa portal. Login kayo para makita nyo kung nakalink in na yung yung sasakyan ninyo. Ganun lang. So kailangan nyo lang talaga ipalink, kasi kapag hindi na ipalink, walang mangyayari. Kailangan nyo ipalink sa LTO. Punta kayo mismo sa LTO para mas mabilis. O diba, yun lang. So napalink na natin, antayin na lang natin. Bibidyohan din natin kung makita na natin dun sa account natin, dun sa portal, pag lumabas na yung registration ng sasakyan natin. Yung account ng sasakyan natin. So yun mga Kasurata Pips, recap lang tayo dun sa binayaran natin. So first na binayaran natin nung nagpunta tayo sa emission test is nag-package tayo 1,610 1,660.
1660 pala, sorry. 800 dun sa emission, tsaka 800 dun sa insurance, CTPL, dun sa mismong emission testing center. So may package na sila dun. So kasama na rin dun yung yung inspection na required ng LTO. After nun, so ang process pala natin doon sa mga nagtatanong, 30 to 40 minutes. So nung tinignan ko yung oras kanina, 33 minutes lang tapos na kami. May mga tanong-tanong pa kasi tayo. And then sa mga magpaparehistro, meron din pwede kayong doon sa sa emission testing center. Pwede rin sila na yung mag-process nung pagbayad ng registration. So tatanungin nyo lang din. So check nyo na lang kung gusto nyo mapabilis din na kayo pupunta sa LTO office, LTO branch. So kami kasi pupunta pa kami ng LTO branch kasi nga magpapalink kami ng account ng sasakyan doon sa portal account ni Mami. So kaya sinadya talaga namin pumunta doon sa office ng LTO. Ang pinuntahan pala nating branch is sa main office sa East Avenue. So yun, dami nating nagawa for today. So sobrang dami. Sinabay ko na rin yung sa kay RS sa motor ko, pinalink ko na rin doon sa portal ko. Then ang binayaran natin doon sa LTO registration is lang siya, 1610, Nami? Tama? 1610. Tama, ito pala, sorry, dito sa kamay ko, 1610 lang. So mas mahal lang ng konti doon sa siyempre nag-process sila pag online sila mag-o-online, yun na yung babayaran mo doon. So para di ka na maging mahassle, pwedeng doon ka na para all in na doon sa emission testing center. So yun yung binayaran natin. Ang waiting time natin nasa mga 20 to 30 minutes lang din, Mami, no? 20 to 40 minutes. O doon lang pila kasi dalawang pinilahan ni Mami. Multitasking siya kanina, o di ba? Doon sa driver's license saka doon sa LTO registration. O di ba? So yun lang. So I hope nakatulong yung video natin na to sa mga gustong magparehistro ng kanilang sasakyan. Yun na yung mabilis na yung process. Ngayong taon na to, 2016. O di ba? 2026, sorry. 2026. Kung mapapansin nyo kanina dun sa video, walang katao-tao masyado sa labas. May tao man pa isa-isa kasi hindi na tulad ng dati. Napakabilis na ng process ng ng LTO. Good job sila doon. So yun lang. Then siningit na rin natin kanina yung pagpapalink doon sa portal. So okay na rin tayo. So panoorin niyo yung video natin doon, short video doon sa kung paano magpalink ng tawag nito, sasakyan nyo sa inyong portal account. Okay, LTO portal account. So hanggang sa muli mga Kasurata Peeps. Follow for more video to to come, and then subscribe niyo na rin ang ating YouTube account, di ba? Yun lang, bye-bye. Peace out.